Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 3. Pagtatapos ng kalakalang galyon at pagbubukas ng mga pantalan sa pandaigdigang kalakalan, pagbubukas ng Suez Canal. Quick Match, Enlightenment Edition. Itugma ang mga pangalan ng mga kilalang tao, dokumento at ideya mula sa Cadiz Constitution at La Ilustrasyon sa kanilang tamang description. Isulat ang tamang letra ng sagot sa tabi ng bawat numero. Unang bilang, ang kilalang pilosopo na nagsulong ng paghihiwalay ng kapangyarihan sa tatlong sangay ng pamahalaan. A. Montesquieu. Ang kilusan sa Europa na nagbigay diin sa rasyonalismo at agham bilang batayan ng kaalaman. E. Enlightenment. Nagbigay ng mga kalayaan at karapatang sibil sa Espanya noong 1812. B. Cadiz Constitution. Ang pilosopo na nagsulong ng karapatan ng tao sa buhay, kalayaan at ari-arian. C. John Locke. Ang pilosopo na kilala sa kanyang pagtatanggol sa kalayaan ng pamamahayag at relihiyon. D. Voltaire. Sa bahaging ito, punan ninyo ang tiket ng mga ideya o konsepto batay sa inyong perception at pagkaunawa sa aralin. Ito ay magsisilbing paniwalang pagtataya. Hulaan mo kung ano ako. Tukuyin niyo kung ano ang ipinapakita ng larawan. Barko. Kalakalan. Daungan. Suez Canal o Canal Suez. Ano ang naging dahilan at epekto ng mga pangyayari sa mga Pilipino? Nagdulot ito ng kahirapan at pagbabago sa kanilang pamumuhay. Paano ang naging buhay ng mga Pilipino pagkatapos ng mga pangyayari? Naging mahirap ang buhay, ngunit patuloy silang nagsikap. Ano ang mga naging aksyon ng pamahalaan at mga mamamayan? Tumulong ang pamahalaan at nagtulungan ang mga mamamayan. Kaugnay na paksa bilang isa ang kalakalang galyon at pagtatapos ng kalakalang galyon. Ang kalakalang galyon, ruta ng kalakalang Maynila, Acapulco. Bago pa man na itatag ang pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa bansa, matagal nang nakikipagkalakalan ang mga Pilipino sa iba't ibang lahing Asyano. Pangunahin na rito ang ugnayang pangkalakalan ng bansa sa China at mga karatig isla ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang kalakalang galyon ng Maynila at Acapulco ang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa kolonya noong unang taon ng kolonyalismo. Hango ang pangalan ng kalakalan sa salitang galyon na nangangahulugang malaking sasakyang pandagat ng mga Espanyol na may kakayahang tumawid ng mga dagat at karagatan para magdala ng mga kalakal at iba pang pangangailangan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang kalakalang galyon ay pinasinayaan noong 16 na siglo at nagpatuloy hanggang sa pagsisimula na ika-19 na siglo. Nakatuon ito sa pagdadala ng mga produkto mula sa mga pantalan ng Maynila patungong Acapulco, ang daungan sa Mexico at pabalik sa Maynila.
Gamit ang mga pangalan ng dalawang daungan, tinawag itong Kalakalang, Maynila, Acapulco. Karamihan sa mga nakinabang sa kalakalang ito ay ang mga opisyal na Espanyol o ibang mga Espanyol na namuhunan sa paglalayag ng mga galyon. Kumita ng malaki ang mga opisyal at prailing Espanyol mula sa kalakalang galyon, hindi lamang dahil sa mataas na pangangailangan ng Europe para sa mga produktong galing sa China, kundi dahil sa sapilitang paggawa ng mga katutubo. Ang mga galyon, pantalan at kalsadang ginamit sa kalakalan, maging ang kinakailangang trabahador para sa paghila ng mga produkto ay mula sa polo y servicios o sapilitang paggawa. Mula sa daungan ng Maynila, lulan ng galyon ang iba't ibang produktong Asyano tulad ng seda mula sa China at relado mula sa Moluccas. Mula sa pantalan ng Acapulco, lulan ng mga ito ang mga kalakal mula sa Latin America at sakay rin ang mga bagong opisyal at opisyal na komunikasyon mula sa kaharian ng Spain. Ang kalakalan ay naging matagumpay sa simula. Gayunpaman ay napabayaan nito ang kaunlaran ng mga lokal na mga industriya ng kolonya na nakaapekto sa mga katutubo dahil sa agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Ang kalakalang galyon ay nagresulta sa palitang kultural at komersyal sa pagitan ng Asya at ng Amerika. Sa pamamagitan ng kalakalan, nakarating sa Pilipinas ang mga bagong pananim at mga hayop. Maliban sa mga produktong iniluluwas sa Maynila at Acapulco, dala rin ng galyon ang tulong para sa Pilipinas na tinatawag na Real Situado o tulong na royal mula sa Mexico. Kinakailangan ito upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Dala rin ng galyon ang mga kasulatan, batas, kagamitan, gayon din ang mga pinuno at mga kawal na Espanyol na galing mula pa sa Spain. Dagdag pa dito, bagamat nakatuon ang kalakalan sa pagluwas ng mga produkto mula sa China, naging daan ito upang makilala ang Maynila bilang pangunahing daungan na nagdadala ng mga kalakal mula sa Asya sa pananaw ng mga Europeo. Nagbigay daan ito sa pagpasok ng mga dayuhang kumpanyang namuhunan sa bansa. Nagbunsod din ito sa pagpasok ng mga makabagong kaalaman at teknolohiya mula sa Mexico at Spain. Sa pananampalataya, inangkin ng mga Pilipino ang mga imahen mula sa Mexico tulad ng Our Lady of Peace and Voyage sa Antipolo at ang Nazarenong Itim sa Quiapo. Pagtatapos ng kalakalang galyon, ang kalakalan ay nagtagal ng mahigit 200 taon at nagtapos noong 1815 o sa huling bahagi ng ika-18 siglo, kasabay ng pagbagsak ng kapangyarihang Espanyol sa harap ng mga hamon mula sa umuunlad na kapitalistang bansa sa Europe at Hilagang Amerika. Natalo ang mamahaling seda ng China ng telang yari sa mga pabrika sa gera sa pagitan ng kapitalistang England at feudal na Espanya para sa kontrol ng mga karagatan at kolonya. Naging target ang mga galyon ng paulit-ulit na atake ng mga piratang Ingles. Ano-ano ang mga pangunahing dahilan sa pagtatapos ng kalakalang galyon at paano ito nakaimpluwensya sa pandaigdigang kalakalan? Natapos ito dahil humina ang kapangyarihan ng Espanya at umusbong ang mga bansang kapitalista. Nagbago ang paraan ng pandaigdigang kalakalan. Paano nakaapekto sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas at Mexico ang kalakalang galyon? Nakatulong ito sa palitan ng produkto, kultura at pananampalataya ng dalawang bansa. Ano ang mga maaaring mapulot na aral mula sa ugnayan ng Pilipinas at Mexico sa kalakalang galyon?
Mahalaga ang pagkikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay na paksa bilang 2 ang pagbubukas ng mga daungan sa bansa para sa pandaigdigang kalakalan. Ang Suez Canal. Ang pagbubukas ng Suez Canal noong Nobyembre 17, 1869 ay nagpabilis sa paglaganap ng mga liberal na ideya na dulot ng panahon ng pagkamulat. Ang Suez Canal ay isang artipisyal na daanan ng tubig na nag-uugnay sa Mediterranean Sea at Red Sea. Ito ang pinakamaikling ruta mula Europa patungong Asya. Dahil dito, ang paglalakbay mula sa Espanya patungo sa Pilipinas ay naging mas madali, mas malapit at higit na mura. Ang dating 3 buwan na paglalakbay mula sa Barcelona, Spain ay naging 1 buwan na lamang. Dahil sa mas mabilis na paglalakbay, dumami ang mga Espanyol sa Pilipinas na nagpalaki sa bilang ng mga mestisong Espanyol na bunga ng pag-aasawa ng mga Pilipino at Espanyol. Dagdag pa rito, ilan sa mga Pilipino ay nakapag-aral sa mga universidad at kolehiyo sa Espanya, partikular sa Madrid at Barcelona. Nagbukas ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan noong 1834. Dahil dito, nagkaroon ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Naging dahilan din ito ng pagbilis ng transportasyon at komunikasyon, pagbuti ng paraan ng pagsasaka at pagdami ng ani at produkto, pati na rin ng mga negosyante at mangangalakal. Bunga nito, namulat ang mga Pilipino sa kanilang kalagayan at nalaman nilang maaari silang maging kapantay ng mga Espanyol, isang bagay na hindi nila naranasan noon. Ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa kanluran at silangan ay naging daan din sa pagpasok sa Pilipinas ng iba't ibang paniniwala at ideya mula sa Europa, tulad ng mga kaisipan ni John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu at iba pang pilosopo. Sa pamamagitan ng mga balita mula sa mga babasahin at mga kwento ng mga mangangalakal tungkol sa mga kaguluhang nagaganap sa Europa, nagkaroon ng pagkaunawa ang mga Pilipino sa liberal na ideya at mas maunlad na kaisipan. Isa sa mga nakaantig sa damdamin ng mga Pilipino ang islogang kalayaan, pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran ng mga Pranses sa French Revolution 1715 to 1789. Gayon din ang revolusyong isinagawa ng mga Amerikano laban sa kolonyalistang Ingles 1775 to 1783. Ang mga kaisipang ito ay ikinagalit ng mga Espanyol at tinawag nilang filibusterismo o subversibong kaisipan. Dahil sa paglaganap ng liberalismo, maraming Espanyol na liberal ang tumungo sa Pilipinas. Isa na rito ang bagong hirang na Gobernador General Carlos Maria de la Torre na kabilang sa pangkat ng mga liberal sa Espanya. Ang kanyang panunungkulan na nagsimula noong June 23, 1869 ay malaking nakatulong sa pag-unlad ng nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino. Sa kanyang pamumuno, nabigyan ng ilang kalayaan at karapatan ang mga Pilipino. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang sila ay hindi mga alipin, kundi mamamayan na bahagi ng lipunan. Hindi nagtagal ang panunungkulan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre dahil sa maraming Espanyol ang kanyang nakaaway, bunga ng kanyang pagiging makatao at makabayan sa mga Pilipino. Gayunpaman, minahal siya ng mga Pilipino at ang kanyang panunungkulan ay humikayat sa kanila na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan.
Bakit naging mahalaga ang pagbubukas ng Suez Canal? Dahil pinaikli at pinabilis nito ang paglalakbay mula Europa patungong Asya. Paano nakatulong ang pagbubukas ng mga daungan sa Pilipinas sa pagsibol ng kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino? Nakatulong ito dahil nakapasok ang mga bagong ideya at kaalaman na nagmulat sa mga Pilipino. Ano ang ibinunga ng kaisipang liberalismo sa Europa sa buhay ng mga Pilipino? Nagbigay ito ng kamalayan sa kalayaan, karapatan at pagkakapantay-pantay. Para sa ikatlong araw. Historical Trade Route Comparison. Sa bahaging ito, gumawa kayo ng isang Venn diagram. Ipakita sa diagram ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tradisyonal na ruta ng Kalakalang Galyon at ng rutang dinaanan ng Suez Canal. Narito ang mga posibleng sagot. Sa Kalakalang Galyon, ruta ng Kalakalan noong panahon ng Espanyol. Nag-uugnay sa Maynila at Acapulco. Mabagal at matagal ang biyahe, gamit ang malalaking barkong galyon. Sa Suez Canal naman, artificial na daanan ng tubig, mas maikli at mas mabilis na ruta. Nag-uugnay sa Europa at Asya. Mas mura at mas moderno ang paglalakbay. Ang pareho nilang katangian ay ang mga sumusunod. Parehong ruta ng Kalakalan, nagpabilis ng palitan ng produkto, nakatulong sa ugnayan ng mga bansa. Sa gawaing ito, ibuod ninyo ang mga mahalagang konsepto na inyong napag-aralan, naobserbahan o naranasan tungkol sa aralin at sa iba't ibang gawain. Gamitin ang chart bilang gabay sa pagsagot. Ang mga konsepto o ideya ay, bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi kahalagahan nito sa akin ay, dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang. Para sa ika-4 na araw. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Ano ang pangunahing layunin ng Kalakalang Galyon? A. Makontrol ang ruta ng Kalakalan. I-promote ang kolonisasyon ng Amerika. Magkaroon ng mabilis na paraan ng paglalakbay. Makipagkalakalan sa mga bansa sa Europa. Ang tamang sagot ay A. Makontrol ang ruta ng Kalakalan. Saan matatagpuan ang ruta ng Kalakalang Galyon? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea. B. Atlantic Ocean. Ano ang pangunahing produkto na ipinadala mula sa Amerika patungong Espanya gamit ang Kalakalang Galyon? Gold, silver, tobacco, cotton. Ang sagot ay B. Silver. Kailan naganap ang pagtatapos ng Kalakalang Galyon? 1492, 1565, 1815, 1898. 1815. Ano ang pangunahing epekto ng pagtatapos ng Kalakalang Galyon sa kalakalan? Pag-unlad ng lokal na industriya, pagtaas ng presyo ng mga kalakal, pagbaba ng demand sa mga kalakal, pagbaba ng presyo ng mga kalakal. Ang sagot ay A. Pag-unlad ng lokal na industriya. Ano ang naging epekto ng pagbubukas ng Suez Canal sa pandaigdigang kalakalan? Pagbaba ng bilang ng mga negosyo sa Europa, pagtaas ng kontrol ng China sa kalakalan sa dagat Mediteraneo, pagbilis at naging mas murang ruta sa pagitan ng Europa at Asya, pagtaas ng bilang ng mga kolonya sa Africa. Ang sagot ay C. Pagbilis at naging mas murang ruta sa pagitan ng Europa at Asya. Sinong Pranses na diplomat ang nagtayo ng Suez Canal? A. Napoleon Bonaparte. B.
Ferdinand Magellan. C. Ferdinand de Lesseps. D. Christopher Columbus. Ang tamang sagot ay C. Ferdinand de Lesseps. Saan matatagpuan ang Suez Canal? Egypt, Greece, Turkey, Saudi Arabia. Egypt. Kailan unang binuksan ng Suez Canal para sa pandaigdigang kalakalan? 1848, 1869, 1892, 1905. 1869. Ano ang pangunahing epekto ng pagbubukas ng Suez Canal sa pandaigdigang ekonomiya? Pagbaba ng pagiging bahagi ng global na ekonomiya, pagtaas ng presyo ng mga kalakal, pag-unlad ng pandaigdigang kalakalan, pagdami ng mga kolonya sa Africa. Pag-unlad ng pandaigdigang kalakalan. Saan unang ginamit ang kalakalang galyon? Portugal, Spain, England, France. Spain. Ano ang naging ruta ng kalakalang galyon? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea. Atlantic Ocean. Sino ang tanyag na navigator na naisakatuparan ng unang paglalayag patungong Western Sino ang tanyag na navigator na naisakatuparan ng unang paglalayag patungong Western Hemisphere? Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, Vasco da Gama, Marco Polo. B. Christopher Columbus. Ano ang naging epekto ng kalakalang galyon sa ekonomiya ng Espanya? Pag-unlad ng lokal na industriya, pagbaba ng demand sa mga kalakal, pagtaas ng kontrol sa pandaigdigang kalakalan, pagbagsak ng ekonomiya. Pagbagsak ng ekonomiya. Ano ang ginamit na pangunahing transportasyon bago pa ang pagbubukas ng Suez Canal? Elepante, balsang pandagat, karawahe, aircraft. Ang sagot ay B, balsang pandagat. Aktingan challenge. Sa bahaging ito, itatalaga kayo sa isang pangunahing karakter o papel sa kalakalang galyon tulad ng kapitan, mandaragat o mangangalakal. Bilang grupo, ipakita nyo ang isang pangunahing pangyayari tulad ng paglalayag ng galyon o mga pangyayaring naganap sa paligid nito. Pagkatapos ng pagpapakita, makilahok kayo sa isang maikling talakayan tungkol sa inyong naging karanasan. Suez Canal Mapping Contest. Iguhit nyo ang mapa ng mga pangunahing ruta ng kalakalan kabilang ang ruta ng kalakalang galyon at ang mga ruta ng pandaigdigang kalakalan bago at pagkatapos ng pagbubukas ng Suez Canal.